Magandang hapon. Ako po si Precious Hipolito Castelo. Ako naman si Bing Formento. Ihahatid namin sa inyo ang isa na namang edisyon ng IBC Express Balita sa hapong ito. Sa ating top stories, mga labi ni dating Pangulong Corazon Aquino maayos na naihatid mula Lasal Green Hills patungong Manila Cathedral sa Intramuros. Mga mambabatas nagbigay pugay kay dating Pangulong Aquino, Cory Aquino Day, ipinanukala. Pag-pull out ng mga security personnel ni dating Pangulong Aquino, paiimbestigahan ng Malacanang. At Tropical Depression na Kiko, nagbabanta sa Northern Luzon. Hindi mahulog ang karayom ang mga tao sa EDSA nang dumaan dito ang mga labi ni dating Pangulong Corazon Aquino. Tiniyak naman ng Philippine National Police ang kaayusan ng pagdadala sa dating Pangulo mula Green Hills patungong Manila Cathedral sa Intramuros. Ang Express Balita mula kay Merwin Lianza. Naging maayos pa rin ang seguridad sa paglilipat ng mga labi ng dating Pangulong Corazon Cory Aquino. Bagamat hindi na naawat pa ng mga pulis na nakapwesto sa mga dadaanan ng convoy ni Cory ang mga taong dumagsa para masilayan ang mga labi nito. Sa EDSA pa lang, nahirapan na ang mga pulis na escort ng convoy. Dahil ang ilan sa mga taong nagnanais na masulyapan man lang ang dating Pangulo ay pumwesto sa mismong gitna ng EDSA. Bata man o matanda, maging ang mga taong nasa opisina at nasa mga paaralan ay lumabas ng kalsada. Maging ang northbound ng EDSA ay sumikip din dahil tumigil ang mga motorista at halos lahat bumusina bilang pagkilala at pagpapasalamat sa yumaong Cory Aquino. Lalo namang sumikip ang trapiko sa kanto ng EDSA at Ayala Avenue. Kaya maging ang pamangkin ni Cory Aquino na si Mikey Cojuangco bumaba na ng sasakyan at tumulong sa pag-aayos ng trapiko sa naturang lugar. Pagpasok ng Makati, usad pagong na ang convoy ng dating Pangulo sa dami ng tao. Confetti at palakpakan ang isinalubong ng mga taga Makati. Sa dami ng tao, may ilang nahilo. Habang ang karamihan ay hindi alintana ang init ng panahon sa pagbibigay ng huling pagpupugay sa Pangulong nagbalik ng demokrasya ng ating bansa. Ako si Merwin Lianza, nagbabalita, Express. Sumakabilang buhay si dating Pangulong Corazon Aquino sa sakit na colon cancer noong Sabado na madaling araw. Balikan po natin ang makulay na buhay ng unang babaeng Pangulo at itinuring na simbolo ng demokrasya sa bansa. Ito ang Express Balita ni Marian Alivio. Enero 25 taong 1933 nang isilang si Corazon Cojuangco. Pang-anim siya sa 8 anak ni na dating Congressman Jose Cojuangco at pharmacist na si Demetria Sumulong. Malaking bahagi ng kabataan ni Cory ay iginugol sa Estados Unidos. Dito nag-aral siya ng high school at nagtapos ng French at Mathematics sa College of Mount St. Vincent sa New York City. Taong 1954 naman nang ikasal siya kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino, kilalang kalaban ng diktador na si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Nang ideklara ang martial law noong dekada 70, nabilanggo si Ninoy. 8 taon matapos nito napalaya ang senador, bunsod ng sakit sa puso at sa Boston ito sa Amerika nagpagamot. Dito na rin muna nanirahan ang buong pamilya Aquino. At noon ngang August 21, 1983, naganap ang makasaysayang pagpaslang kay Ninoy Aquino. Bumalik ng Pilipinas ang kanyang may bahay kasama ang 5 anak at pinangunahan ang funeral procession para sa kanyang asawa. Simula na iyon ang pangunguna ni Cory Aquino sa kilusang kontra sa Administrasyong Marcos. Pebrero
Pebrero 7, taong 1986, nagpatawag si Marcos ng snap elections. Si Ginang Aquino ang tumayong standard bearer ng oposisyon. Sa nasabing eleksyon, si Marcos ang idineklarang panalo ng COMELEC. Pero ayon sa NAMFREL, dinaya ang resulta ng halalan. Dito umusbong ang EDSA People Power 1. Ito ang tuluyang nagpatalsik sa diktadoryang Marcos. At noon ngang ika-25 ng Pebrero taong 1986, ipinanumpa ng Korte Suprema bilang Pangulo ng Pilipinas si Corazon Coanco Aquino. Siya ang kauna-unahang babaeng Pangulo ng Pilipinas at sa buong Asya. Isa sa pinakamahalagang naging kontribusyon ng Administrasyong Aquino sa bansa ay ang pag-aamyenda sa 1934 Constitution. Ito na nga ang bagong saligang batas na niratipika noong Pebrero taong 1987. At kahit sa pagtatapos ng kanyang termino noong 1992, patuloy siyang nagsilbing gabay sa mga sumunod na presidente ng bansa para tuloy-tuloy ding maisulong ang demokrasya. Taong 2008 naman, nang mapag-alamang may colon cancer si dating Pangulong Aquino. Nitong Mayo, sumailalim siya sa surgery. Nauna ng tinaningan ng 3 buwan ang buhay ni Ginang Aquino, pero panalangin ang patuloy na bumuhay sa kanya. At nito ngang Sabado, Agosto 1, bandang alas 3:18 ng madaling araw, nagdarasal ang pamilya ng Rosario nang sumakabilang buhay si Ginang Aquino. Ako si Marian Alivio, Nagbabalita Express. Nais ng ilang mambabatas na ideklarang Cory Aquino Day ang January 25 na siyang karawan ng dating Pangulo. Ito ang Express Balita ni Dave Llabanes Jr. Tumigil ang oras ng bawat Pilipino nang ilipat ang mga labi ni dating Pangulong Cory Aquino mula sa De La Salle University sa Green Hills patungong Manila Cathedral. Sa dami ng tao, muling nanariwang alaala ng People Power Revolution at ang libing ng asawa nitong si Ninoy Aquino. It brings back memories talaga dahil I was part of the 1983-1984 student movement, no? And yung pamilya namin malapit naman sa mga Aquino at talagang hindi mahiwalay rin ang partisipasyon namin sa pakikibaka para sa demokrasya at kalayaan ng ating bansa. Binalot ng makapal na bilang ng mga tao ang kabahan ng EDSA at Ayala, Makati. Iba't ibang uri ng tawang tumunghay sa mga labi ni Pangulong Cory na luna ng isang 10-wheeler truck. Binalot din ng kulay na dilaw na confetti ang kalangitan ng Ayala habang nakisama naman ang panahon sa paglilipat ng mga labi ng dating Pangulo. Walang katapusang pasasalamat at pagmamahal ang mensahe ng bawat Pilipino para sa tinaguriang ina ng demokrasya. Ito yung handog namin sa kanya at sa kanya paglilingkod sa simbahan, sa ating bansa at sa lahat po ng mga Pilipino. Natutunan namin magmahal at maglingkod sa bayan. We thank Tita Cory for the example that she gave us and she is the icon of our democracy. Thank you. We love her and we'll miss her. Samantala, isang resolusyon ang hinahanda ni Quezon Congressman Erin Tanyada na magdedeklara sa karawan ng Pangulong Cory sa January 25 bilang Cory Aquino Day. Ito ay bilang pagkilala sa demokrasyang pinamana ni Pangulong Cory Aquino sa sambayanang Pilipino. Sinasaad po namin doon bilang pagkilala sa malaking kontribusyon ng ating dating Pangulo Aquino na kailangan bigyan po natin ng isang araw sa sakripisyo na binigay po niya para sa ating sambayanan. Ako, si Dave Llabanes Jr. Nagbabalita Express. Magbabalik ang Express Balita makalipas ang ilang paalat.